Walang bagyo sa PAR ngayon, pero ulan, malalakas na hangin at mapanganib na karagatan ang banta sa ating bansa. Amihan at shoreline patuloy na umaapekto sa bansang Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw, January 27, 2026, ihatid natin sa inyo ang pinakabagong tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa kahapon. Ang aktwal na kondisyon ng panahon sa buong bansa at mga lugar na dapat magbantay sa pagbaha at landslide at mga babala sa karagatan sa ating mga kababayang mangingisda. Ngayon, simulan na natin ang balita. Bago tayo dumiretso sa lokal na ulat na panahon, unahin muna natin ang tanong ng marami. Meron bang paparating na bagyo? Ayon sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Potential Outlook na inilabas kahapon ng Pag-asa, January 26, sa week 1 mula January 26 hanggang February 1 sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain o PMD, walang namataang tropical cyclone-like vortex. Napakababa ng tsansa ng pagbuo ng bagyo at hindi inasahan ang pagbuo ng tropical cyclone. Sa madaling salita, walang bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong linggong ito. At sa darating na week 2 naman, February 2 hanggang February 8, 2026, sa ikalawang linggo may posibleng mabubuo na mahinang tropical cyclone-like vortex o TCLV sa timog silangan ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit napakababa pa rin ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Sa kabuoang pagtataya, ang tropical cyclone threat potential ay less likely sa mga susunod na 2 linggo. Ngunit mga kababayan, kahit walang bagyo, hindi ibig sabihin ay ligtas na ang lahat dahil nandyan pa rin ang hanging amihan at shoreline na patuloy na nagdadala ng ulan at panganib sa ating bansa. Puntahan natin ang aktwal na kalagayan ng panahon ngayon. Sa kasalukuyan, ang northeast monsoon o hanging amihan ang patuloy na nakakaapekto sa Luzon at Visayas, habang ang shear line ay patuloy na umaapekto naman sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Ang kombinasyong ito ang dahilan ng maulap na kalangitan at pag-ulan at malalakas na hangin, lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. At narito ang mga lugar na dapat maging alerto. Sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, maulap na kalangitan na may scattered rain at isolated thunderstorm, dulot ito ng shear line. May mga posibilidad ng flash flood at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga bulubunduking lugar. Mga lugar naman na mayroong mahinang pag-ulan dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon. Maulap na kalangitan hanggang mahinang pag-ulan, dulot naman ito ng hanging amihan. Walang inaasang malalaking epekto, ngunit mag-ingat pa rin ang mga kababayan natin sa mga lugar na yan. At sa iba pang bahagi ng ating bansa sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na mayroong isolated light rains. At sa natitirang bahagi ng Mindanao, mayroong localized rain shower o thunderstorm at posibleng bigla ang pagbaha kapag lumalakas naman ang ulan. At kung pag-uusapan naman natin ang epekto ng hangin at ulan, hindi maaring kaligtaan ang kalagayan ng ating mga karagatan. Para sa ating wind and coastal water conditions sa eastern section ng bansa, ang hangin ay moderate to strong wind na may direksyon pa northeast to north na may lakas na alon mula 2.1 hanggang 4 meters ang taas. Delikado pa rin sa mga maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot. Sa ibang bahagi ng ating bansa, ang lakas ng alon ay 1.2 hanggang 2.5 metro ang taas. Mag-ingat sa paglalayag lalo na sa ating mga kababayang mangingisda. At para sa ating temperatura, ang pinakamababang temperatura na itala 20.5 degrees Celsius kahapon ng alas 2 ng madaling araw. At ang pinakamataas naman ay 28.7 degrees Celsius kahapon naman ng alas 2 ng hapon. Mataas ang humidity lalo na sa madaling araw. Asahan ang malamig ngunit mamasa-masang pakiramdam sa ngayon. Para sa ating astronomical information sa Metro Manila, kanina sumikat ang araw bandang alas 6:25 ng umaga at mamaya lulubog naman bandang alas 5:53 ng hapon. At para sa ating safety reminders, iwasan ang pagtawid sa mga rumaragasang baha, mag-i-alerto sa sinyales ng landslide at huwag ipilit ang paglalayag kung malakas naman ang mga alon. Patuloy na makinig sa abiso ng inyong local government unit at ng Pag-asa. At ako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 107 verse 29.
pinatahimik niya ang bagyo at ang mga alon ay nagsitigil. Sa gitna ng unos, ng kalikasan at buhay, may Diyos na kayang magpatahimik ng bagyo. Kumapit tayo sa Kanya at hindi sa ating takot. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel, Pilipinas Weather Ngayon. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.